Ikinagulat naman ng mga residente ang umano'y overkill na security protocol na umiiral sa Kapitolyo sa probinsya ng Abra. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Abra. Nagmisto lang battleground ang harap ng Kapitolyo ng Abra noong Martes ng umaga. Sandamakmak na armadong uniform personnel ng PNP Special Action Force at Abra PNP ang pumalibot sa buong paligid at sa loob ng Kapitolyo sa Bangged, Abra. Laking gulat ng mga mamayang nakatunghay nito sapagkat nang dumating ang convoy ng mga sasakyan sa harap ng Kapitolyo at paglabas sa itim na SUV ng sakay nito, ito pala ang bagong talagang acting Vice Governor ng Abra na si Attorney Russell Bragas. First ranking sangguniang panlalawigan ng Abra. Siya ang ipinalit pansamantala ni DLE Secretary Juanito Victor Remulla na acting Vice Governor ng Abra matapos sa patawan ng Malacanang ng 18 buwang suspension si Vice Governor Joy Bernos. Isang residente ng Bangged ang nagsabi na hindi naayon sa batas ng ginagawa ng kapulisan sa Abra sapagkat tuwing umusbong ang mga sensitibong kaso o isyu sa lalawigan ay sangkatutak na pulis ang escort ng isang pulanong opisyal ng gobyerno na pumapasok sa Kapitolyo o government institution. Nangyari ito anya noong November 14 at 19 ng taong kasalukuyan na kahit walang paabiso sa publiko ay ura-uradang isinasara ang kalsada na nagdulot ng pagkamangha sa taong bayan. Anya, saan ang pagkapatas ng mga miyembro ng PNP at bakit napakatahimik ang mga nasa religious sector at mga brenyo ngayong tila lumalaganap na naman ang takot sa lalawigan ng Abra. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usap-usapan ngayon sa BARM Region ang panukala ni Senator Robin Padilla na lumikha na isa pang hiwalay na autonomous region mula sa kasalukuyang Bangsamoro government. Ang Senate Bill 2879 na naglalayong lilikha ng Basulta Autonomous Region ay sasakop sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ito ay kine-question ngayon ng Bangsamoro Transition Authority. Sa pahayag mula kay Bangsamoro spokesperson Kabsek Asmin Pendatun, ang panukalang ito ni Senator Robin Padilla ay tiyak na makakagsira umano sa kasalukuyang peace process sa pagitan ng gobyerno, MILF at MNLF na siyang pundasyon ngayon ng BARM. Layunin ng panukala ni Padilla ay para umano sa mabilisang access ng serbisyo sa 3 probinsya na nakahiwalay sa mainland Central Mindanao na kung sakaling magkaroon umano ng sariling autonomiya ay lalong mapapalakas nito ang epektibong pamamahala sa 3 probinsya. Ay naman kay Senator Pimentel, bigyan mo ng panahon ang 5 taong gulang na BARM para magampanan nito ang pamamahala sa mga probinsyang sakop nito. Ayon pa rin kay Pendatun, habang ang usapin naman sa Sulu may mga hakbang nang ginagawa ang BARM sa tulong ng national government na may balik ito bilang sakop ng BARM. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Inilabas ni Mati City Mayor Michelle Rabat ang Executive Order No. 113 Series of 2024 para sa pagbuo ng Bantay Asin Task Force na naglalayong itiyakin na natutupad ang mga probisyon ng Asin Law. Inatasan ang nasabing task force na imbestigahan at alamin kung nakasunod sa nasabing batas ang mga gumagawa, distributor at retailer ng asin sa Mati City. Ang Republic Act No. 8172 Act for Salt Iodization Nationwide o ASIN ay isang batas na nag-uutos ng iodization ng asin para sa pangkonsumo ng tao at hayop na ipinapatubad mula pa noong 1995. Ito upang matiyak na ang mga Pilipino ay makakonsumo ng wastong iodine para sa kanilang kalusugan. Kaya ngayon pinaigting ang monitoring ng Bantay Asin Task Force upang maipatupad nila ng maayos ang nasabing batas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.